Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa libis ng Jehoshaphat. Akong si Yahweh ay uupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin ninyo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Durugin ninyo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Libo-libo ang nasa libis ng Jehoshaphat. Hindi magtatagal at darating doon ang araw ni Yahweh. Hindi na magliliwanag ang araw at ang buwan, at hindi na rin kikislap ang mga bituin. Dumadagundong mula sa bundok ng Siyon ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem, ang kanyang tinig ay naririnig. Nanginginig ang langit at lupa. Subalit, ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, O Israel, na ako si Yahweh ay iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal na bundok. Magiging banal na lungsod ang Jerusalem. Hindi na ito muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, mapupuno ng ubasan ang mga kabundukan. Bakahan ang makikita sa bawat burol at sasagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ni Yahweh ang isang batis na didilig sa libis ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Paparusahan ko ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman, at ako ay mananatili sa bundok ng Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out,
Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.